Kabataan, pag-asa ng bayan. Isa sa mga madalas na kasabihang naririnig at nababasa natin na nagpapalaganap sa importansya ng pagiging isang Pilipinong bata. Pag-asang araw. Pero sa paanong paraan? Marahil sila ang susunod na mamamayani ng bansa at dahil dito ay inaasahan sila na baguhin kung ano man ang nakasanayan. Ngunit, talaga nga ba? Sa kontekstong Pilipino, ang isang bata ay dapat magtaglay ng mga mabubuting asal. Una, masunurin. Ang isang Pilipinong bata ay dapat sumusunod sa mga utos at patakaran hindi lamang sa kanilang mga magulang, kundi pati sa mga ibang taong nakapaligid. Ikalawa, marespeto o magalang. Ang isang tunay na batang Pilipino ay marunong gumalang sa mga nakakatanda at sa mga taong may awtoridad. At ikatlo, may takot sa Diyos. Ang Pilipinong bata ay may malakas na pananampalataya at takot sa may kapal. Uulitin ko ang tanong, talaga nga ba? Kung ating pakinggan muli ang aking mga binabanggit, hindi ba't parang perpektong bata ang tinutukoy nito? Aminin natin, naging isang pasaway at makulit na bata tayo noon. Napapagalitan, nasasabihan, nagkakamali. Subalit, ito ba'y nagdulot ng mansa ng pagiging Pilipino natin ngayon? Kung hindi masusunod ang mga asal na iyon, ay magiging isang masamang bata ka na ba? May istorya kaming ibabahagi. Istorya ni Giovanni at Neil. Alas 2:30 ng hapon. Lunes. Ikalawang araw ng Marso sa taong 2015, Osmeña Park, Davao City. Nagtungo kaming magkaklase sa San Pedro sa syudad ng Davao upang magpasyal at magpalipas ng oras. Mainit ang panahon, maliwalas ang kalangitan at masiglang lumagalablab ang haring araw. Sa totoo lang, hindi namin alam kung saan kami tutungo. Naglalakad lang kami, hinihintay sabay, selfie, naglalakad ulit. Hanggang kami ay pumasok sa Osmeña Park. Naengganyo kami doon dahil maraming atraksyon. Malinis na kapaligiran, buhay ng mga tanim, at ang pinakagusto namin sa loob ng pasyalan na iyon ay ang playground. Sa oras na iyon, mabibilang mo lang mga batang naroroon. Dito kasi yung oras ng uwian sa mga eskwelahan. At ang mga batang naroroon ay mga batang hindi pa nag-aaral at ang mga batang hindi nag-aaral. Pumasok kami sa playground, umupo, at minamasdan ang mga batang naglalaro. May mga nagtatakbuhan, nagsaslide, at nagduduyan. Habang nag-uusap ang mga kaklase ko, may nakita akong bata na naglalaro ng dilaw na remote na laro ang sasakyan. May kasama siya isang pang bata. Marahil kaibigan niya iyon. Silang dalawa ay may dalang bag. Sa tingin ko noon ay kakagaling lang nila sa eskwelahan. At nang dahil sa aking kagustuhang makilala siya ay aking kinausap. Itago natin siya sa pangalang Giovanni. Kahit bata pa ako, parang alam ko na lahat mga lihim na pagtingin na di ko maipagtapat. Nagiging masaya ako tuwing kasama na kita. Nalulungkot naman kapag di ka nakita. Pinakain namin sila. Masaya na sila sa mumunting regalo namin sa kanila. Nakakatuwa dahil hindi nag-alinlangan si Giovanni na ibahagi ang kanyang kwento. Bata nga pa rin, madaling magsabi ng katotohanan. Ako po si Giovanni, 11 anyos, gikan sa Sandawa. Kauban ako akong mama nga cashier. Akong papa ug ate, grade 5 nako. Di ay ko sa Magallanes Elementary School. Dito lagi ko na impluwensyahan nga mag-apil-apil sa mga gang. Og dito ko nakakita na testing og sinumbagay na ako'y classmate nga nahimo pod na akong amigo nga kanunay na akong kauban sa riot. Kung inyo kong pangutan-on, te, kung ngano nag-apil-apil ko kay gamay, may man good ko, te, og sa gang ko makakita og suporta, dili man jud malikayan ang away, te. Mao ka ilangan jud nako ang backup. Nakabalo og nakabati kong mga jud ko tinuod
nga amigo kay pag naay mo kalaban nako naa jud sila mulaban para sa ako sa tinuod lang jud te buguyon jud ko mao siguro na ang rason nganod daulan ko gubot kay menor de edad pa sa karon kabalo jud ko nga dili pa ko pwede makulong kay menor de edad pa man ko pero naay mga dako pagkagabi hilabi na pag naay rayot naguna-una jud mig dagan unya dili baya mi maklaro kay gamay mi labaw nako unya muundang ko lang kog apil-apil ani kay gang og madakpan og makulong ko. Alas 4 ng hapon, Huwebes, ikalimang araw ng Marso, kami ay tumungo sa playground. Nagmamasakaling makausap muli si Giovanni, ngunit wala siya. Sa araw na iyon ay may maraming bata. Ganun pa rin, nagtatakbuhan, naglalaro at may umiiyak pa nga. May lumapit sa amin ng mga bata. Tinanong namin sa kanila kung sino ang siga at kinakatakutan sa kanilang lugar. At ang mga batang ito ay pinangalang ang siga doon. Ngunit sa aming pagkakaalam na kwentong tigasin ni Giovanni ay may mas mahigit pa pala nito. AKA Neil. Si Neil ay nakilala namin doon pa rin sa playground na aming pinuntahan sa Osmeña Park. Ako di ay si Neil. 9 anyos gikan gud ko sa Dumalag, Matina, pero dini ko dagas tambay sa San Pedro. Mama, manikurista di ay siya akong papa kay nagkatrabaho og TMC sa Malagos. Duwa ra di ay may kabuok magigsoon. Akong kuya 20 anyos nihunong na siya eskwela. Karon kay naga construction worker na siya taga alas 7 sa gabi. Karagmita nag-aaway akong mama ug papa kay tungod na adaw lain babahay akong papa. Kada awas sa akong mama mugawas ko sa muadto ko dito sa akong mga amigo o sa kagang na ilan ang nako sila sa dala na nagabis sila unya nakaingon ko sa akong sarili na gusto ko muapil sa ilaha dili lalo man ang akong pag-apil dito sa hagang nakaagi jud ko og bunal sa bakal paak sa mga miyembro bago ko makasulod sa ilaha. Kaya adto nakaapil ko sa ilaha lipay gyud kay ko adto sa ilaha lang nako mabati ang tinudunay na kasanga kanang mukampi jud siya ako pag naay muag grabyado sa ako pareha sa akong tinuod na pamilya pero sa tinuod lang dili tanan nalipay ang akong nagiyan nakatesting na jud ko og rayot nangagrabe jud kag kubot tagagabi mi nagainkwento sa among mga kalaban. Nasamad gani akong tiyan tungod sa samurai ug sa ulo nabuak mo nang naingon ako na dili sa rayot makit-an ang kalipay manang nituman na lang ko sa akong mama na siya ra ang kabalo na kaayuhan sa ako. I want to bring you back to the experience of Pope Francis with his kids sa Santo Tomas University, where one of them katong babae na hilak siya, and keep on asking herself na anong tingani na kinabuhi. At younger years are experiencing so much pain. And what did Pope Francis do? Katong namatay. She just put herself into silence and then just try to reflect about the pains and sufferings of
of these children, not only that particular child, but all the children around the world who are suffering. As a seminarian, I have this wonderful opportunity every Sunday to look after the street kids of Balay Pasibunan sa Mangkeruhan. And every time I go there, I always have the experience of a test of patience and, coming from different backgrounds, coming from violence that they experience from their home, dysfunctional families, mga parents na ingapin, and ang lifestyle is not really conducive for them. You won't expect them to behave like those children who come from very good families. As what I said, it's always a test of patience. But one thing I learned from my experience or from my acquaintances with these street kids is, I kept on asking myself, how could I understand them? Why they are behaving like that? To the point that I always ask myself. And then one thing na nakapaunsa sa ko is, I need to enter into their world. I need to go back to where they come from. And that's where I can get the answer. Yes, they did very bad things. Some of them nangawat. Some of them even committed big crimes, arson. Some of them even raped girls. Pero ganun ina, it's because of the background of where they have started their. I'm Raquel Nunez, the Chief of the Protective Services Unit of the Department of Social Welfare and Development. I'm Consolacion Salinas Abad, Social Welfare Officer 3. Presently, I'm holding Juvenile Justice Welfare Council as Regional Secretariat in Davao City. Juvenile delinquency actually is really it's really increasing in its number today, especially that there are so many children who are out of school youth, and then children who are actually living in the street, and of course there are children who are abandoned and neglected. So these are actually the kind of children who are in the street, and we consider them as sometimes mga deviants, considering that they commit offense at their young age. So sa department, actually we have defined juvenile delinquents, those who are actually children who are below 18 years old. So that is actually our definition for the juvenile delinquent children or minors. So in terms of the department's what you call this commitment to the children, we have also programs and services being provided. However, our role now is actually to augment, because programs and services of the department in terms of juvenile delinquency, and of course other children who are abandoned and neglected, which is also part of our work also, was already downloaded to the LGU. So ang mga programs and services nasa LGU na siya, nasa local government na siya units, like for example CCSDO. So ang department is only in charge of the augmentation, RCY, or the Regional Rehabilitation Center for Youth. So this is the center that caters children who commit a crime, who are in suspended sentence. So nandun sila to undergo a rehabilitation, more or less mga 6 to 1 year. 6 months to 1 year. Completed 12 years old
above and below 15 years old, kung nakakumit sila ng crimes, they are housed or billeted in our Pag-asa homes, entire Region 11. So we have 4 provinces, including Davao City, ika 5 in Davao City. So we have already 4 Pag-asa homes. 1 in Davao City, 1 in Davao Oriental, 1 in Davao del Norte, and 1 in Combal Province. The LGUs and how they establish also function as a welfare agency. Further, no, yung na mga bata kasi below 18 years, below 15 and above 12, hindi pa man sila parang kasuhan natin kasi they are still young. So that's why they are billeted or put in the Pag-asa homes. Engaged into drugs, and then of course yung isa naman is a member of a gang, no? And these are actually the most common, engagement of our juvenile delinquents. So siguro para, I mean, as a social worker, actually, since it is part of our work, we strengthen our advocacy when trying to educate, of course, our implementers, because that is our role. We capacitate, we train our social workers how to handle juvenile delinquents. Lalo na kung ang parents ay separated, may kasama iba, and then of course, the manner how they are actually treated by the parents, isang bagay yun, diba? Maski kayo sa bahay ninyo, may mga panahon na you cannot actually understand, hindi mo maintindihan ano ba ang mga bagay na dapat gawain ng isang anak, o ano ba ang dapat gawin ng isang magulang, isang mga anak. So, there are also rivalry among children, no? Yung mga competition in the home, no? The manner that the parents are handling them, no? May mga bata din na nasa sarili nilang bahay, but yet they felt that they are a second-class citizen, no? Or pwede din na may mga yung mga middle child syndrome, yung compare mo siya, ito. Hindi pa nakapag-start ang bata na magsalita, pinapagalitan na siya. Di ba? Mahaba yung misa, di ba? So, actually, yung home mismo is the one pushing the children to leave the home. Magaya na pagpagalitan. Layas ka, di ba? Tapos, pag naglayas ang bata, hanapin naman ang bata, di ba? So, yung mga ganun na mga communication between the children and the parents should be actually should be given focus. Dapat mag-bridge mo yan siya. So as early as yung pinaka bata pa ang bata, dapat may communication ang parents. But how many of our parents actually tries to communicate with their children na maaga pa lang nagasigaw na, tanghali, nagasigaw din, nagasigaw din. Saan kaya napupunta ang mga bata? Tapos, ang mama at saka papa, minsan magsabay pa yan sila. So, in the family, the kind of discipline that is being, provided to the children, may mga consistency na siya. So, like for example, sana, napag-usapan ng mag-asawa, na pag ang nanay ay palaging nagagalit, ang papa naman, sana hindi na siya magalit. Para yung anak, may masumbungan sa kanyang tatay, parang kasuban naman si mama mag-istorya o masakit na. So at least, yung papa would have also the time to explain why the mother is angry, bakit masakit siya magsalita. Pero kung pareho na kayong dalawa,
wala na siyang makampihan. Or either or, pwedeng vice versa, no? Kung ang tatay ay pala suko, dapat si mama magkalma po, hindi na siya magsalita para hindi magsabay. So, those are actually simple things no, inside the home. Pero how many of us no, would understand the kind of dynamics no, ng mga bata? Or maski mismo ang mismong pamilya. All the while, my God, these children actually would say na ano pa ang dapat na loob ng bahay? Ano pa ang klaseng disiplina ang nasa loob ng bahay? So, ang utana, palangga ba ko? Anak ba ko? O ba sabihin, tinulog ni anak na nagsasabihan ko? No? How many times sa ato mga parents nag-explain to the kailangan ng itinaan ng mga bata? Because more than that, busy kasi our parents sometimes. So we take for granted our the activities of our children. Pag nandun naman sa bahay, pag nag-study naman, manood ng kind of movies or what kind of show is our children trying to see or to watch. Kasi kaya nga may ang TV natin, mayroong strictong patnubay ng mga magulang in terms of the watching of the TV. Kasi nga, may mga dapat iproseso ang parents. So, akin din lang doon is that ang discipline, the values, no, the discipline, values, the culture, no, that the parents would show to the children should be consistent. And of course, also for the children, no, to listen to their parents. Kasi nga, di ba, usually mga bata, pag-memorize sila of rights, memorize na nila 10 rights of children. Pero did we bother to ask them what are their responsibilities, their roles and responsibilities? Kasi hindi din alam ng mga bata ano ang role at saka role nila at saka responsibility. Sabi nga nila, they have the right to socialize, education, blah blah blah. But there is also the duties and responsibilities of the parents to know who are the friends, who are the barkada, who are the what you call this, the activities, what are the activities of the children. So yun ang isang area na nakita. Kaya may mga imbalance siya along the line of growing up. Ang buhay ni Giovanni at Nina isang halimbawa ng di pangkaraniwang kwento sa ating lipunan. Madalas sinuhusgahan at minamalit ang pagkatao nila. Oo nga, marami ng krimen ang dumaan sa kanilang mga kamay, pero naniniwala pa rin kami na ang mga kabataang katulad nila Giovanni at Neil ay pag-asa pa rin ng bayan. Sa tulong ng bawat isa, may pagbabago pang makakamit. Huwag na sana natin silang husgahan kundi bigyan natin sila ng panahon na magbago. Bawat isa sa mga kabataang Pilipino ay may iba't ibang kwentong pinagdadaanan. Ito ang kailangan nating tanggapin. Ikaw, anong gagawin mo kung may nakita kang Giovanni at Neil? Ako parang alam ko na lahat, mga lihim na pagtingin di ko maipagtapat. Nagiging masaya ako sa tuwing kasama na kita, at nalulungkot naman kapag hindi ka na